Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon. Nangangaral siya at nagtuturo ng mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Kasama niya ang 12 at ilang babaeng pinagaling niya sa masasamang espiritu at mga karamdaman. Si Maria na tinatawag na Magdalena, mula sa kanya'y 7 demonyo ang pinalayas. Si Juan ang asawa ni Kusa, na katiwala ni Herodes. Si Susana at marami pang iba. Ang ari-arian nila ang itinustos nila sa pangangailangan ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din po natin ang mga kasama natin online, lalo na po mga may sakit, ang mga nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating simbahan sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng Biyernes, araw ng debosyon, araw ng ating mahal na poon, kaya tayong lahat ay naririto. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Noong pong Martes ay pinagdiwang ko po ang aking ika-25 taon bilang pari. At bahagi ng aking pagninilay ay hango sa gagawin nating tema para sa nalalapit na kapistahan Nazareno 2024. Ang ating tema sa nalalapit na kapistahan ay ibig po naming makita si Jesus. Ito'y hango sa Ebanghelyo ni San Juan na may mga taong lumapit sa mga apostol na gano'n ang pakiusap. Ibig naming makita si Jesus. At sinabi ko po sa pagninilay at pasasalamat na ngayon mas naunawaan ko na po kung bakit ako dinala ng Diyos dito sa tahanan ng mahal na pong Jesus Nazareno. Dilingid sa inyong kaalaman na 1 taon pa lang po ako dito sa Quiapo. At inamin ko po na ni sa guni-guni, hindi ko naisip na mapupunta ako dito sa Quiapo. Sapagkat una sa lahat, alam ko pong hindi ako karapat-dapat. Ngunit niloob ng Panginoon sa pamamagitan ni Kardinal Advincula na ako ay dalhin dito. Marami po kong dinahilan para wag akong mapunta dito. Marami akong tanong at pagkatakot. Ngunit kalooban ng Diyos ang dapat maganap. At gaya nga ng sabi ko, matapos ng 1 taon, mas naunawaan ko po. Sapagkat dito sa ating banal na dambana, marami ang nakatagpo kay Jesus Nazareno. Marami ang naghahanap kay Jesus Nazareno. Kaya nga tayo punong-puno ngayon, lalo na tuwing Biyernes at Linggo, sapagkat gusto natin siyang makita. Gusto nating matagpuan,
matanggap ang kanyang pagpapala, ang kanyang paggabay. Kaya nga kayo naririto, natitiyak ko, hinahanap niyo siya at nagdarasal tayo sa kanya at umaasa tayo na ipagkakaloob niya ang ating hinihiling. Ang mga naniniwala na ipagkakaloob ni Jesus Nazareno ang kanilang hinihiling at ibibigay sa kanila ang pinakamainam para sa kanila, parinig nyo kay Jesus Nazareno ang inyong masigabong palakpakan. O, kita nyo, ang daming humihiling, ang daming nagdarasal. Kaya nga sabi ko, ngayon naunawaan ko na, bakit ako nandito sa Quiapo? Sapagkat bilang pari, narito ako kapag kasama kayo upang lalo kong makita si Jesus. Sapagkat sa inyo pong marubdob na debosyon, hindi kayo namimili ng panahon, umulan man o umaraw, busy man kayo o hindi, marami man kayong problema sa buhay at pangailangan. Narito kayo, nagpupunta kayo, di alintana ang lahat. Kaya't kapag nakikita ko po ang inyong debosyon, ang inyong katapatan, ang inyong consistency na laging nagpupunta, nakikita ko po si Jesus sa inyo. Sana makita mo si Jesus sa katabi mo. Nakikita mo si Jesus sa kanya dahil nakikita mo rin ang kanyang matibay na pananalig. Ang katapatan. Nandito po ako sa Quiapo para lalong makita si Jesus. At bilang pari, narito po ako sa Quiapo para lalong dapat ipakita si Jesus. At yun po ang aking dasal nung Martes, na sa salita at gawa, sa lahat man sa aking buhay, ay maipakita ko sa inyo si Jesus Nazareno. Sa ganitong diwa din natin mas mauunawaan ang mga tauhan sa Ebanghelyo ngayon. Narinig natin na naglilibot si Jesus Nazareno sa mga bayan at nayon. Kasama niya ang 12 at ilang babaeng pinagaling niya sa masasamang espiritu at mga karamdaman. Kasama niya ang mga taong tinulungan niya at pinaghimalaan niya. Kasama sa misyon ni Jesus Nazareno ang mga nakatagpo sa Kanya. At yun po mga kapatid, ang nais kong bigyang diin ngayon. Opo, lahat tayo dito, hinahanap natin si Jesus. Gusto natin makita si Jesus. At naniniwala din ako, kaya nga dito sa Quiapo, ang ating dasal, walang hanggang pasasalamat. Sapagkat naniniwala ako, kanina tinanong ko kung sino yung mga humihiling at naniniwalang ibibigay ang kanilang inihiling. Pero naniniwala din ako, maraming mga debotong nandito, kaya kayo nandito ngayon, nagpapasalamat kayo sapagkat natagpuan ninyo na, natanggap nyo na ang biyaya galing kay Jesus Nazareno. Kaya pabalik-balik din kayo, hindi dahil may hinihiling lang kayo, pabalik-balik kayo dahil nagpapasalamat kayo sapagkat nakita nyo na si Jesus Nazareno. O ngayon naman, parinig natin kay Jesus Nazareno, sino dito yung mga nagpapasalamat sa Kanya, pumalakpak din ng malakas. O
ayan. Mahirap i-judge ano yung mas malakas ang palakpak, yung humihiling o yung nagpapasalamat. Pero mga kapatid, hindi sapat ang magpasalamat lang kay Jesus Nazareno. Sabi nga sa Ebanghelyo, yung mga tinulungan niya katulad ni Maria Magdalena, ni Juana, at ni Susana at marami pang iba, nung nakita nila si Jesus Nazareno, nung pinagpala sila ni Jesus Nazareno, sumama sila sa Kanya. Nakiisa sila, nakibahagi sa Kanyang misyon. Kaya mga kapatid, hindi nagtatapos sa pasasalamat ang paglalakbay ng isang taong nakakita kay Jesus. Ngayon naman, kayo ang tinatawag, ipakita si Jesus sa iba pang tao. Kaya nga sumama sila sa misyon ni Jesus Nazareno. Magpagaling, tumulong, mangaral ng mabuting balita, magpalayas ng mga demonyo, nakibahagi sila sa misyon. Kaya mga kapatid, kung tunay tayo nagpapasalamat kay Jesus Nazareno, hindi nagtatapos sa simbahang ito ang pasasalamat. Paglabas natin, tayo rin nakikibahagi sa misyon. Pwede tayo makibahagi sa personal nating antas. Tumulong ka sa mahirap. Sa social media mo, magpalaganap ka ng katotohanan at kabutihan. Pag nagte-text ka, ano bang tinetext mo? Panay mga jokes? Baka nga mga green jokes pa yan. Kung talaga nagpasalamat ka sa Kanya, ang i-text mo sa mga kaibigan mo, mabuting balita. Aral ng Diyos. Sa personal mong antas, pwede kang makibahagi sa misyon ni Jesus. At kung mas tingin mo, tinatawag ka pa niya, sumali ka. Sumali ka po sa mga naglilingkod sa simbahan. Sumali kayo, marami tayong mga madre at pari na may misyon, nagkakatekismo, tumutulong sa mga may sakit, dumadalaw sa mga bilanggo. Marami pong misyon ang simbahan. Hindi tayo mauubusan para makibahagi. Dahil kung tunay nating nakita si Jesus, dapat ipakita din natin si Jesus. Hindi pwedeng, ang bait-bait ni Lord, pinayaman ako. Anong nangyari pagkatapos yumaman ka? Ay nag-around the world po ako, Father. Pinalaki po yung bahay namin. Bumili ako ng maraming kalabaw sa probinsya. Nagpapasalamat ako kay Jesus Nazareno. Na-promote ako sa trabaho. Anong nangyari pagkatapos? Naging busy nga ako. Tuloy, Father Dami ko tuloy oras sa trabaho. Hindi ko na tuloy magawa. Kahit makabalik lagi sa Quiapo. Anong nangyari? Kaya tayo may pananampalataya, kaya tayo may biyaya, para lalo tayong makatugon sa misyon. Kaya nga nagbabala si San Pablo sa unang pagbasa. Sabi niya, baka naman nakikinabang ka lang sa pananampalataya. Baka naman ang pananampalataya mo, hindi na tinutulungan kang lalong lumago sa iyong pagsunod sa Diyos. Kaya nga nagbabala siya, lalo na sa pera. Sabi niya, baka nagpapayaman ka na lang, nagnanasang yumaman sa anumang paraan, kaya nahuhulog ka sa tukso at masasamang hangaring magtutulak sa kapahamakan. Sapagkat sa bandang huli, hindi na si Jesus ang nakita mo. Ang nakita mo pala, pera. Kaya nga nagbabala si San Pablo, hindi ho masamang magdasal yumaman tayo.
Natitiyak ko, marami sa atin nagdarasal magkasalapi. Nagdarasal guminhawa sa buhay. Nagdarasal umasenso ang inyong mga anak. Kasama yun sa dasal natin. Pero ingat tayo, kaya nga sabi ni San Pablo, ang pag-ibig sa salapi, ang ugat ng lahat ng kasamaan. Baka naman ang ating pananampalataya nagiging daan lang para tayo'y maghangad lang ng yaman. Hindi yan ang pakay natin. Tandaan natin, kaya tayo narito. Hindi lang para gumaling, hindi para yumaman, hindi para umasenso at umangat. Narito tayo para matagpuan si Jesus. At kung ikaw naman ay pinalad, nasagot ang iyong dasal, huwag lang matapos sa pasasalamat. Magtuloy sa misyon at pagsama kay Jesus. Katulad ng mga tao sa Ebanghelyo ngayon, matapos silang pagpalain ni Jesus, sila ngayon ang daluyan at tulay ng pananampalataya at pagpapala sa kanilang kapwa. Kaya't sa misang ito ang ating pagdasal. Makita natin si Jesus at ipakita natin si Jesus. Kaya't sa pagpapatuloy ng misang ito, magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, naririto naman kami. Marami sa amin ang naghahanap sa iyo. Sa gitna ng aming kahirapan, karamdaman, mga kaguluhan sa bahay, sa negosyo, nalilito po kami. Ang iba sa amin may gagawing mahalagang desisyon sa buhay. Kaya po kami ngayon nandito, hinahanap namin kayo. Ang iba sa amin kaya narito, nagpapasalamat sa iyo. Nakita na namin ang iyong awa at biyaya. Salamat po, gumaling kami. Guminhawa ang buhay namin. Nalutas ang aming mga suliranin. Pinagkaloob niyo po ang aming hinihiling. Ngunit mahal na pong Jesus Nazareno, sa gitna ng karanasang ito, ipaalala niyo sa amin na sumama sa inyo sa misyon. Sumunod sa iyo, sa iyong pagpapalaganap ng mabuting balita, kabutihan at biyaya ng Diyos. Isugo po ninyo kami, lalo na sa aming pamilya. Isugo po ninyo kami, lalo na sa mga hindi pa nakakakilala sa inyo. Isugo po nyo kami, lalo na sa mga dapat gumalang at magmahal sa inyo. Ibig po namin kayong makita. Ibig po namin kayong ipakita. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan niyo po kami. Basbasan niyo po kami. Amen. Amen.